Ang Kristyanismo sa mga huling araw. Dahil sa mga karagdagang mga ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo, pinatotohanan ng mga mananampalataya at mga eskolar na ang Kristyanismo ang tanging relihiyon sa mga huling araw. Bagamat mayroong mahigit 4,000 relihiyon sa buong mundo, kabilang ang may pinakamaraming bilang ang Muslim at ang Kristyanismo, kasunod ang Budismo, Hinduismo at ang Judaismo. Ngunit ang isa sa pinakamalawak ay ang Kristyanismo na ang sentro ng pananampalataya ay sa pangunguna ng Kristo, ang mga apostol at ang mga propeta, at pagkaraan ng mahigit 2,000 taon ay ang Biblia sa panahong ito. Pagkatapos ng mahigit 2,000 taon sa panahon ng Kristo at mga apostol, sa pagitan ng 1947 at 1956, natagpuan ang tinatawag nilang Dead Sea Scrolls na nakatago sa mga kuweba. Ang mga scroll na ito ay naglalaman ng halos 950 mga kasulatan at fragments ng Biblia, kabilang ang mga kasulatan sa Lumang Tipan mula Henesis hanggang Malakias. Ang ebidensyang ito ay nagbigay galak at nagpatibay sa pananampalatayang Kristyanismo na nagbigay patunay ng pag-iral ng kanilang sinasampalatayanan. Kasunod nito ay may natagpuan ding mga balumbon ng aklat na libong mga taon na rin ang edad. Hindi ito mga Biblia, ngunit naglalaman ng mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang Biblia ay katotohanan. Ang mga balumbon ng aklat na ito ay ang tinatawag nilang The Bodmer Papyri. Ano ito? Ating alamin. Ang Bodmer Papyri ay natagpuan sa Papua, malapit sa Disna, Egypt, ang ancient headquarters ng Pachumian Order of Monks. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay hindi malayo sa Nag Hammadi, kung saan natagpuan ang sikretong aklatan ng Nag Hammadi. Ilang taon na ang nakalipas. Ang mga manuskrito ay palihim na tinipon ng isang Cypriote, si Pokyo Tano ng Cairo, pagkatapos ay pinuslit patungo sa Switzerland, kung saan naman ay binili sila ni Martin Bodmer. Ang seryeng Papyrus Bodmer ay nagsimulang mailathala noong 1954 na nagbibigay ng mga transkripsyon ng mga teksto na may notes at introduction sa France at France translation. Ang Bodmer Papyri na ngayon ay nakaimbak sa Bodmer Library sa Cologne sa labas ng Geneva ay hindi isang Gnostic tulad ng Nag Hammadi Library. Ang mga ito ay naglalaman ng ilang pagano text, pati na rin ang mga Kristiyanong teksto, mga bahagi ng mga 35 aklat sa lahat, sa Coptic at sa Greek. Sa mga fragment ng mga sulat, ang bilang ng mga individual na teksto na kinatawan ay umabot sa 50. Karamihan sa mga gawa ay nasa mga anyong codex. Ang ilan ay nasa mga scroll. 3 ang nakasulat sa pergamino. Ang books 5 and 6 of Homer's Iliad at ang 3 comedies ni Menandar, ang Disculus, Samya and Aspis ay lumitaw sa Bodmer Papyri. Gayon din ang mga kasulatan ng Ebanghelyo. Ang Papyrus 66 ay naglalaman ng teksto ng Ebanghelyo ni Juan, katulad ang nakasahad ngayon sa Biblia, ang Juan 1:18 sa wikang Griego ay monogenes theos na kung liliwanagin sa English ay only begotten God, at sa Tagalog naman ay bugtong na Diyos, na ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo na ang edad nito ay nasa 200 AD. Sa tradisyon ng manuskrito na tinatawag na Alexandrian text type. Bukod sa papyrus fragment sa Reland Library Papyrus 52, ito ang pinakamatandang patotoo para kay Juan na nakasaad ang mga katagang ito. Inalis nito ang sipi tungkol sa paggalaw ng tubig. Ito ay nasa Juan 5:3 at 4, at ang perikupa ng babaeng nangalo niya, ito ay nasa Juan 7:53 at 8:11.
Ang Papyrus 72 naman ay ang pinakaunang kilalang kopya ng sulat ni Judas at una at ikalawang Pedro. Ang Papyrus 75 ay isang bahagyang codex na naglalaman ng karamihan ng Lucas at Juan. Ang paghahambing ng dalawang bersyon ng Juan sa Bodmer Papyri sa ikatlong siglo na si Chester B.T. Papyri ay nakumbinsi si Floyd D. Filson na walang pare-parehong teksto ng mga ebanghelyo sa Ehipto noong ikatlong siglo. Mayroon din mga Kristiyanong teksto na idineklarang apocryphal noong ika-4 na siglo gaya ng Infancy Gospel of James. May leksyon ng Griego-Latin ang ilan sa mga liham ni Pablo at may mga fragment ng Melito ng Sardis. Kabilang sa mga akda ang The Vision of Dorotheus, isa sa mga pinakaunang halimbawa ng Kristiyanong hexametric na tula na iniuugnay sa isang Dorotheus, anak ni Quintus the Poet, ipinalagay na paganong Makata na si Quintus Smyrnaeus. Ang pinakamaagang umiiral na kopya ng ikatlong sulat sa mga taga-Korinto ay inilathala din sa Bodmer Papyri 10. Ang Bodmer Papyri nga ay isang grupo ng 22 papyri na natuklasan sa Egypt noong 1952. Ang mga ito ay pinangalan kay Martin Bodmer na bumili sa kanila. Ang papyrus ay naglalaman ng mga bahagi mula sa luma at bagong tipan ng Biblia na nagpapatotoo sa sinaunang Kristiyanong literatura, Homer at Menandar. Ang mga papyri na ito ay ibinenta para sa hindi sinapubliko na makabuluhang presyo kay Frank Hanna III ng Atlanta, Georgia. Noong Enero 2007, iniharap ni Hanna ang papyri sa Papa. Ang mga ito ay itinago sa Vatican Library at gagawing magagamit para sa pagsusuri ng mga eskolar. At sa hinaharap, ang mga sipi ay maaaring ipakita para sa pangkalahatang publiko. Sila ay dinala mula sa Switzerland patungo sa Vatican na may isang armadong motorcade na napapalibutan ng mga taong may mga machine gun. Ayon sa mga siyentipiko, ang kanilang sentimento sa archaeological evidence ay mga physical na artifact na naiwan ng mga taong nabuhay sa nakaraan. Ito ang pangunahing paraan upang pag-aralan ang mga taong nabuhay bago nagsimulang magtago ng mga nakasulat na record. Makakatulong din ito sa pagbibigay ng impormasyon na nagbibigay ng higit na liwanag sa mga yugto ng panahon kung saan umiiral ang mga makasaysayang talaan. Hindi lamang ang mga artifacts na ito ang nagpapatunay upang lalong mapagtibay na ang Biblia ay totoo. Ayon sa mga scholar ng Biblia, dahil maging ang siyensya ay sumusuporta dito katulad na lamang ng Aklat ng Job. Ang Aklat ng Job sa Biblia ay carbon date bilang ang pinakamatandang aklat ng Biblia na may edad na halos 3,500 taong gulang. Mayroon siyang mga naisulat sa Biblia libong mga taon na bago pa man matuklasan ng mga siyentipiko. Katulad ng Job 26:7 na ang mundo ay lumulutang sa kawalan, maging ang mga water cycle at ang pinakamainit na bahagi, ang pinakailalim ng lupa, ang core. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. He bindeth up the waters in his thick clouds, and the cloud is not rent under them. As for the earth, out of it cometh bread, and under it is turned up as it were fire. Ikaw, ano sa palagay mo? Naniniwala ka ba sa mga bagay na ito?